Kabanata 2451. Kumakatok sa pinto sa kalagitnaan ng gabi. Pagkatapos ng kalahating oras na pakikipag-chat kay Grace, si Surui ay labis na na-curious sa babaeng ito na maaaring maging isang kilalang pamumuhunan sa bangko sa murang edad. Magandang pag-uusap, masasamang mata, pangmatagalang paningin, mahirap isipin na ang mga katangiang ito ay maaaring lumitaw sa isang babae na tila hindi 30 taong gulang. Mula sa puntong ito, ang pinagmulan ng babaeng ito ay dapat na lubhang kawili-wili. Gayunpaman, nang si Surui ay malapit ng makipag-chat kay Grace, ang matabang babae na tinapik sa ilalim ni Daniel Sharp ay biglang nagsabi, "Daniel, kung hindi mo napaprotektahan ang iyong kasintahan, sa palagay ko ay maaaring agawin siya ni Grace." Tandang padamdam. Tingnan mo kung gaano ka-hot silang dalawa sa pag-uusap. Isang babae din ang nag-echo. Oo nga, hindi ba kayong dalawa nakalimutan nyo na ba? Si Grace ay palaging God Harvester sa ating paaralan. Si Daniel Sharp ay isang daang panatag kay Surui. Pagkatapos ng lahat, siya ay lubos na nagtitiwala sa kanyang sariling kagandahan, ang kanyang kakayahan ay hindi makakain ng Surui, kahit na mas imposible para sa isang Grace lamang. Nakangiting saway ni Grace. Mga maliit na duwende, mag-ingat kayo na kukunin ko ang lahat ng asawa ninyo. Nakangiting sinabi ni Surui. Mukhang may relasyon ka sa opposite sex. Malakas na atraksyon. Hindi masyadong malakas, sabi ni Grace. Napakalakas. Kung tutuusin, wala talagang maraming babae na kasing talino at kagwapuhan ko. Ngumiti si Surui at idinagdag sa kanyang puso, bihira talaga ang babaeng nagyayabang na tulad mo. Of course, this kind of joke really brought them closer, the distance between the two sides. Ito ay mapagbigay at mapagbigay, na nagpaparamdam sa mga tao na parang mga matandang kaibigan kapag sila ay nagkikita. Ang ganitong uri ng kakayahang makitungo sa mga tao ay napakabihirang. Hindi banggitin ang kanyang pamilya ng babae, natatakot ako na maraming mga lalaki ang hindi magagawa ito. Kapag nagkikita ang mga matandang kaibigan, palaging may mapag-uusapan. Niyakap ni Daniel Sharp ang mga kaibigang iyon at nagkwentuhan ng isang oras na walang tigil. Bakit hindi ka pumunta at makipagkulitin sa mga kaibigan mo? Hindi maiwasang magtanong ni Surui. Nakipag-away ako sa kanila, at kasalanan ni Daniel. Tinabi ni Grace. Hindi ba ako dumating upang samahan ka, kung hindi, nakakahiya na iwan ka dito bilang isang malaking tao. Salamat, at tagay. Uminom din si Surui ng red wine sa isang lagok. Nga pala, paano yung mga lalaking estudyante sa klase mo? Bakit wala kang nakita? Tanong ni Surui. Natawa si Grace. Kung mag-oorganisa ako ng grupo ng mga lalaki para makipagkita sa kanya sa kwarto ni Daniel, hindi mababaliw ang peking boyfriend mo. Si Surui ay napakaseryoso na nakatingin sa kanya, matuwid niyang sinabi. Idiniin ko, hindi ako peke, hindi ka maaaring manatili sa puntong ito. Sige, nagkibit balikat si Grace. Pagkatapos ay sinabing, gayunpaman, iminumungkahi kung maging handa ka. Kung tutuusin, si Daniel ang pinakamagagandang babae noon sa aming paaralan, at maraming tao ang sumubok na humabol sa kanya. Ngunit hindi sila nagtagumpay, tama ba? Tumawa si Surui. Totoo iyon. Kaya medyo nagulat ako nang makitang napakalapit sa iyo ni Daniel. Bahagyang ngumiti si Grace. Pagkatapos ay hinawakan ng isang baso na may Surui, ito ay ibig sabihin ay isa kang kaakit-akit na lalaki. Nang marinig ito, tumawa din si Surui. Salamat sa iyong papuri. I have to say, this Grace also she can be regarded as a very attractive woman. Nang bahagyang yumuko siya para i-clink ang mga salamin kay Surui, ang puti ng nyebe sa kanyang dibdib ay kapansin-pansin pa rin. Gayunpaman, matapos itong makita ni Surui nang hindi sinasadya, iniwas niya ang kanyang mga mata, nang walang anumang pagkabalisa. Baka sa mga mata ni Grace ang paghanga, ngunit hindi siya masyadong nagsalita. Sa totoo lang, para sa karamihan ng mga lalaki, maaaring hindi nila gusto ang mga babaeng masyadong matalino. Kung tutuusin, pipilitin sila ng gayong mga babae, at ipaparamdam pa sa kanila ang pagiging mapagbantay. Halimbawa, ngayon ay may kaunting bantay si Surui laban sa Grace na ito kung tutuusin. Ang isang babae na nakikita sa isang sulyap na ang relasyon sa pagitan niya at ni Daniel Sharp ay hindi isang relasyon ay talagang hindi isang bagay. Pagkaraan ng maikling pakikipag-usap kay Grace saglit,
Tumingin ng huli sa kanyang relo at sinabing, "Gabi na, kailangan kong paalisan ang mga duwende na ito, para hindi ko maistorbo ang gabi ng iyong kasal." Biglang natigilan si Tsurugi. Bago siya makasagot, nakita niya itong si Grace na tumayo. Pumalakpak, at sinabing, "Kailangan muna nating bumalik, kakababa pa lang ni Daniel at ng boyfriend ko sa eroplano, at may mga importanteng bagay na gagawin saglit." Sa makatuwid, mayroong lahat ng mga uri ng matagal na tunog sa silid, at kitang-kita na ang mga hooligan ang nagmamaneho sa kanilang dalawa, isang biro. Tiraw ang makapal na balat ni Tsurugi, at ngayon ay medyo nahihiya siya. "Maganda sana ang iyong gabi." Nakangiting sabi ni Grace, "Tandaan mong isave ang iyong enerhiya para sa ating party." Pagkatapos niyang magsalita, kumandat siya kay Tsurugi na kumikislap ang mga mata nito, na una itong naglakad palabas. Sa wakas, tahimik na ang silid na halos 2 oras ng maingay. "Napakagulo nila," sabi ni Daniel Sharp, namumula. Biglang 2 na lang ang naiwan sa kwarto kaya medyo hindi siya comfortable ngayon. "Napakabuti talaga magkaroon ng ganitong grupo ng mga kaklase," sinabi ni Tsurugi. "Siguro pagod ka ngayon, magpahinga ng maaga." "Oo." Tumango si Daniel Sharp, inilabas niya ang mga damit mula sa malita, at pupunta na sana siya sa banyo nang may bigla siyang naalala, lumingon ang mukha niya at sinabi kay Tsurugi. "Nga pala, Grace, ang babaeng engkanto na iyan, walang sedusyo." Panipi. Ngumiti si Tsurugi at kumurap. "Hulaan mo. Pero kung naakit ka sa kanya, hindi ka taka-taka, pagkatapos ng lahat, ito ang alindog ng isang babae ay hindi maliit." Napakunot ng noo si Daniel Sharp at hindi sinsero na sinabi. "Hindi lamang ito kaakit-akit, ngunit mayroon ding mataas na IQ." Ngumiti si Tsurugi. Alam niya sa isang sulyap na hindi tayo mag-asawa. Ngayon, si Daniel naman ay nagulat si Sharp. Paano niya ito makikita? Naisip din ng panganay na kasama na siya ay kumikilos ng napaka-realistiko, ngunit ang katotohanan ay hindi ang kanyang naisip. Kaya, sa tingin ko ay hindi simple ang babaeng ito. Tumingin si Tsurugi kay Daniel Sharp. "Alam mo ba ang kanyang mga detalye? Maliban sa hotel niya. Ang alam ko, napakayaman ng pamilya niya, at parang may oil company." Sabi ni Daniel Sharp sa nakakatakot na boses. "May isang kumpanya ng langis sa Amerika." Agad naging kapana-panabik ang ekspresyon ni Tsurugi. "Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng kumpanya ng langis na ito?" "Siyempre alam ko, at parang may malaking bangko siya sa bahay." Ipinakalat ni Daniel Sharp ang kanyang mga kamay. Talagang isa itong babaeng lokal na malupit. Umiling-iling, habang si Tsurugi ay nagulat, naramdaman din niya na ang lahat ng ito ay tila lohikal. Marahil, ang gayong pamilya lamang ang maaaring maglinang ng pamilyang gaya ni Grace. Nakakaloka. Bagamat medyo matapang si Daniel Sharp, hindi pa rin siya naglakas loob na magpalit ng damit sa harap ni Tsurugi, at nang lumabas siya ng banyo, naisuot na niya ang kanyang damit, nakasuot ng puting pantulog. "Maligo ka na," sabi ni Daniel Sharp. Sa oras na ito, ang kapaligiran sa silid ay tila may mahina at kaakit-akit na lasa. Ang hindi maliwanag na pakiramdam na ito ay may napakalakas na nakamamatay na kapangyarihan para sa kapwa lalaki at babae. Ito ay kaakit-akit at mahirap humiwalay dito. Tiningnan ni Tsurugi ang kaakit-akit na anyo ni Daniel Sharp. At hindi niya maiwasang isipin ang oras na nasa huwaksiye siya nang ilabas niya ito sa bathtub, at hindi mapigilan ang kanyang puso na makaramdam ng kaunting init. Umiling si Tsurugi. Tinubukan ni Tsurugi ang kanyang makakaya na alisin ang mga kaakit-akit na iniisip sa kanyang puso. Tumingin kay Daniel Sharp na nakasandal sa kama at nagpanggap na kalmado, at pagkatapos ay nagtungo sa banyo. Nang makitang isinara ni Tsurugi ang pinto ng banyo, agad na tinakpe ni Daniel Sharp ang kanyang mukha. Kung tutuusin, sobrang init na ng pisngi niya, at hindi talaga madaling kumapit hanggang ngayon. Pumasok si Tsurugi sa banyo, ang hangin ay napuno ng mamasa-masa na singaw ng tubig, at ang halimuyak ng shower gel ay nanatili sa singaw ng tubig. Ito ay talagang emosyonal na lugar. Huminga ng malalim si Tsurugi, pagkatapos ay binuksan ang shower at naligo ng malamig. Kung hindi talaga siya marunong magpalamig sa sarili. Paglabas niya, si Daniel Sharp ay nakatingin sa kanyang telepono, at ang batang babae ay nagpanggap na kalmado at itinaas ang kanyang ulo. "Matulog ka na." Pagkatapos ng malamig na shower, si Tsurugi ay naging mas kalmado. "Paano kung matulog ako sa sahig?"
Galit na sagot ni Daniel Sharp, halika, saan nanggagaling ang kalokohan, sa tingin mo bihira ka lang hawakan ng nanay ko. Hindi ba bihira? Tumawa si Isurui, ngunit hindi siya nakaramdam ng sobrang kahihiyan. Hinubad niya ang kanyang bathrobe at humiga sa kama na naka-shorts. Mag-usap muna tayo, huwag mo akong hawakan sa gabi. Su Xiaoxiao primped, binalot ng mahigpit ang quilt, at pagkatapos ay itinuro ang wardrobe. May quilt doon, pumunta ka at kunin mo. Talagang sinusubukan ng taong ito na gumuhit ng isang linya, at nakakuha pa siya ng 2 sheet. Si Daniel Sharp ay sobrang galit at nakakatawa. Ang matandang babae ay nasa madilim na lungsod. Ang isang karakter tulad ng isang prinsesa. Kung gaano karaming mga lalaki ang hindi makahabol sa kanya, ngunit ikaw ay mas mahusay kaysa kay Apollo, at ang pagbabantay sa matandang babae ay parang pagbabantay laban sa isang magnanakaw. Talagang wala kang kahit katiting na kilos ng gentleman. Hindi na sana tatayo si Daniel Sharp para kumuha ng isa pang kubrekama, at iyon ay isang kumpletong downside. Kaya, bigla niyang itinaas ang kubrekama ni Apollo at pinag-drill ito. Pumasok ka, hindi ako nagpapakita ng kahinaan. Agad na nanigas ang katawan ni Surui. Siyempre, hindi dumikit si Daniel Sharp kay Surui, pinunit niya ang kubrekama, natulog sa gilid ng kama. Babaeng hooligan, mahinang sabi ni Surui. Umuusok ang halos humihingal na ilong ni Daniel Sharp. Akala ko ito ay magbibigay sa akin ng kapangyarihan na gumawa ng inisyatiba. Ngunit ito ay naging isang babaeng hooligan. Biglang nagkaroon ng gana si Daniel Sharp na sakalin si Surui hanggang mamatay. Ikaw bastard, hindi mo kayang idora ang garing mula sa bibig ng aso. Galit na sinabi ni Daniel Sharp, matulog ka at matulog. Masyado siyang tamad para alalahanin si Surui. Pagamat mas nakakapagod ang paglalakbay sa maghapon. Marahil sa iisang higa ang natutulog nilang dalawa, kaya mas naging kaakit-akit ang kapaligiran. Makalipas ang mahigit 2 oras, hindi sila nakatulog. Surui, mag-chat tayo. Ang linya ng depensa ni Daniel Sharp ang unang bumagsak. Pagdating sa Estados Unidos, sinubukan niyang huwag tawagan si Surui Apollo. Pagkatapos ng lahat, ang pangalang ito ay masyadong nakakasilaw, at ang pangalan ni Huaxia ay mas mababa ang susi. Hindi interesado. Muling pinahiya ni Surui si Daniel Sharp. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang tumunog ang katok sa pinto. Kabanata 2452. Mahahalagang salita mula sa puso. Alas 3 na ng madaling araw, sinong kakatok sa pinto ng ganitong oras? Biglang nagtaas ng mapagbantay ang mga kilay ni Surui. Siya ang unang nagangat ng kubrekama at nagsuot ng pantalon. Hindi naman kinabahan si Daniel Sharp. Pinagmasdan niya si Surui na nagsuot ng pantalon at nakangiting sinabi. Mukhang nakataas na ang puwet mo. Surui hisulyap sa kanya ng galit, at pagkatapos ay sinabi, tumahimik, titingnan ko. Inalis din ni Daniel Sharp ang mukha ng hooligan, at bahagyang bumangon sa kama. Go! Sasama ako sa iyo. Lumapit si Surui sa pusa at nakita ang 3 lalaki na kumakatok sa pinto. Ang kanilang mga damit ay napakapino, at hindi sila mukhang masasamang tao, ngunit kahit sa isang pinto, naaamoy ni Surui ang malakas na amoy ng alak na nagmumula sa koridor. Lumapit si Daniel Sharp sa likod ni Surui at sumandal sa mata ng pusa. Gayunpaman, ang kanyang pantulog ay napalitan ng isang pantulog na medyo magaan at manipis. Sa pagkakataong ito, mahigpit itong idiniin sa likod ni Surui, na naging dahilan ng pag-igting ng puso ni Surui, at pagkatapos ay naninigas din ang kanyang katawan, pataas. Huling naranasan ni Surui ang lakas ng airbag ni Daniel Sharp. Huwag kang magsiksikan, lalabasan ako. Pulong ni Surui, at pagkatapos ay lumayo sa mga mata ng pusa. Kung ganito si Daniel Sharp, natatakot akong mahina ang mga paa ni Surui, paano niya haharapin ang mga tao sa labas ng pinto? Ito ay isang tamang pagkatalo bago ang isang labanan. Mukhang kaklase ko to nung college. Tinulyapan ito ni Daniel Sharp, pagkatapos ay binawi ang kanyang tingin. Kalimutan mo na, matulog na ulit tayo at hayaan silang kumatok. Kaya, hinawakan ng babae si Surui at bumalik sa kama. Tila napakalinaw ni Daniel Sharp sa kanyang puso na ang pagkatok sa kanyang pintuan sa gabi ay isang napakabastos na pag-uugali. At saka, 3 lalaki at isang babae, kung mananatili silang ganito, sa loob ng silid, sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari?
Mga lasing pa ang mga lalaking ito, kahit magkaklase sa kolehiyo na ilang taon nang hindi nagkikita, imposibleng makapasok sila sa kwarto. Matulog ka na at huwag mo silang pansinin, sabi ni Daniel Sharp, at nagtago sa ilalim ng mga takip. Nang makita ni Surui ang kanyang mga galaw, hindi maiwasang maalala ni Surui kung paano kumapit ang dalaga sa kanyang likod noon, at ilang sandali pa, tila uminit muli ang kanyang puso. Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Malinaw na naramdaman ni Daniel Sharp ang ilang mga pagbabago sa mga mata ni Surui. Na para bang ang init na nilalaman nito ay masagana, kahit na ang init ay naililipat sa hangin, at walang anumang pagtakas, dumaan sa mga mata ni Daniel at dumiretso sa kanyang puso. Kaagad pagkatapos, lalong uminit ang puso ni Daniel Sharp. Gayunpaman, sa sandaling ito, mas malakas ang katok sa pinto. Dear Daniel Sharp, long time no see. I heard you're in this room, let's see you. Oo, Daniel, halos ilang taon na rin. Nami-miss ko ang balitang wala ka. Daniel Sharp, naalala mo ba, sinulatan kita ng love letter dati. Naghiyawan na naman ang mga tao sa labas, talagang 3 tao magpalet-palet. Bahagyang sumimangot si Daniel Sharp. Nakakainis talaga, ang daming bastard. Tinabi ni Surui. Sino ang mga taong ito? Maraming lalaki sa aming klase ang may napakagandang kondisyon ng pamilya. Ngunit gusto nilang pumunta sa klubong at nightclub, at sa huli, makakapagtapos sila ng maayos. Humisi si Daniel Sharp. Para sabihin na hindi nakakalito ang proseso ng kanilang pagtatapos, tanga hindi ka maniniwala. Pagkatapos ay huwag pansinin ang mga ito. Sinabi ni Surui, matulog na tayo. Pagkatapos marinig ito, ikaw at si Sharp ay may bahagyang pamumula. Sige, matulog ka na. Ibinaon lang niya ang kanyang ulo sa kubrekama, at hinayaan ang ilang tao na patuloy na kumakatok sa labas. Napakasarap ng pakiramdam. Sa sandaling napagpasyahan niyang huwag buksan ang pinto. Si Daniel Sharp ay nakatulog ng napakabilis, at ang 6 na oras na jet lag ay hindi masyadong nakaabala sa kanya. Si Surui ay hindi masyadong nakaka-relax. Siya pa rin ang inatas ang protektahan si Daniel Sharp. Hindi niya ipinikit ang kanyang mga mata hanggang sa umalis na ang lahat ng maingay na tao sa labas. Makalipas ang ilang oras, naunang nagising si Daniel Sharp. Gayunpaman, nang imulat niya ang kanyang mga mata sa oras na ito, nakita niyang malapit na ang mukha ng profile ni Surui. Hindi ko alam kung kailan, pero nakatulog ako sa pagkakayakap niya, nakakahiya. Ang kanang binti ni Daniel Sharp ay nasa binti ni Surui, at ang braso nito ay nasa leeg nito. Tungkol naman sa mapupulang labi niya, ilang sentimetro lang ang layo nito sa kabilang partido. Sa ganoong kalayuan, tila ramdam na ramdam ni Surui ang hiningang hinihinga ni Daniel Sharp. Gayunpaman, marahil ito ay dahil ang enerhiya sa umaga ay mas malakas. Marahil dahil hindi pa ako nagkaroon ng ganoon kalapit na pakikipag-ugnayan sa isang lalaki sa isang gising na estado. Sa oras na ito, naramdaman ni Daniel Sharp na sa ganitong paraan ang pakiramdam ng paghawak kay Surui ay medyo nag-aatubili siyang humiwalay. Sa totoo lang, strictly speaking, hindi ito humahawak, kundi nakabitin. Kung maaari kang mag-shoot mula sa itaas, si Daniel Sharp ay parang nakabitin sa katawan ni Surui. Ang ganitong uri ng matalik na pakikipag-ugnayan ay nagiging sanhi ng mga tao na hindi maalis ang kanilang mga sarili. Kasama ang panlalaking kapangyarihan na nagmumula sa katawan ni Surui, hindi alam ni Daniel Sharp kung ano ang gagawin uri ng makati na pakiramdam. Napakasarap sa pakiramdam na matulog sa iisang kama kahit na wala kang ginagawa. Tiningnan ni Daniel Sharp ang profile ni Surui at hindi mapigil ang sabihin. Gayunpaman, sa oras na ito, tila may mga senyales ng paggising si Surui, at dahan-dahang bumukas ang kanyang mga talukap. Agad na nasira ang masungit na estado ni Daniel Sharp. Pakiramdam niya ay kung ang kanyang poster ay natuklasan ni Surui. Siya ay mapapahiya. Ngunit ngayon, ang mga mata ni Surui ay ganap ng madilat. Kung may gagawin pa siya, siguradong magugulat siya. Kaya, maaari lamang piliin ni Daniel Sharp na ipikit ang kanyang mga mata patuloy na magkunwaring tulog. Dahan-dahang binuksan ni Surui ang kanyang inaantok na mga mata at naramdaman ang pagpindot sa kanyang dibdib. Noon lang niya napagtanto na pinatong ni Daniel Sharp ang mga braso at binti nito sa K. Anya. Medyo nagulat si Surui dito, dahil napakapuyat niya noon kahit natutulog siya. Kung may pumipigil sa kanya ng ganito, magre-react agad si Chapter.
Gayunpaman, si Daniel Sharp ay malamang na nakabitin sa kanya sa koala pose na ito sa loob ng mahabang panahon, ngunit si Tsurugi ay natutulog pa rin ng mabango, ganap na walang kamalayan. Maaaring dahil sa edad, hinawakan ni Tsurugi ang kanyang ilong at umiling. Sa madaling araw, medyo malakas ang enerhiya ng mga lalaki. Sa oras na ito, habang hawak ni Daniel Sharp, isang napakagandang kagandahan sa isang nightdress, ang nag-aalab na pakiramdam sa puso ni Tsurugi ay unti-unting nawala, labas. Ang paghinga ni Daniel Sharp ay pantay pa rin, ngunit sa katunayan, siya ay labis na kinakabahan, dahil sa takot na si Tsurugi ay nasa kalagayan ng pagpapanggap na tulog. Gayunpaman, sa kabila ng kaba, may kaunting pag-asa pa rin si Daniel Sharp sa kanyang puso. Inaasahan niyang makita kung ano ang susunod na gagawin ni Tsurugi sa kanya. Kung sinamantala ni Tsurugi ang pagkakataong ito para kainin ang kanyang tofu, hindi ba siya dapat magalit? O, pakiramdam ng lihim na nakakaaliw, hindi upang ilantad ito. Gayunpaman, sa pagkabigo ni Daniel Sharp, ang mga kamay ni Tsurugi ay napakatapat at hindi siya sinamantala. Napaka-reliable ng lalaking ganyan, di ba? Medyo natulala si Daniel Sharp, reliable is reliable, pero ganito ang pino-post ng nanay ko, hindi mo ba ako mabigyan ng reaksyon? Naramdaman ni Tsurugi na ang gas na ibinuga ng batang babae sa kanyang tabi ay mainit na tumatama sa kanyang mukha. Kaya't ibinaling niya ang kanyang mukha at tiningnan ang magandang profile ng kabilang partido, at tiningnan niya ito ng buong minuto. Hindi nagsalita. Sa minutong ito, talagang kinakabahan si Daniel Sharp. Kinailangan niyang gamitin ng husto ang kanyang kakayahan sa pag-arte para halos hindi mapigilan ang tibok ng puso. Sa kabutihang palad, ang ilan sa kanyang mga kurba ay talagang exaggerated, kaya hindi malinaw na maramdaman ni Tsurugi ang tibok ng puso. Kung hindi, makikita kaagad ang disguise ni Daniel Sharp. Tumingin si Tsurugi kay Daniel Sharp ng mahabang panahon, at biglang sinabi. Sa totoo lang, sa mahigpit na pagsasalita, maaari kang ituring na isang napakahusay na kagandahan. Nang marinig ito, napuno ng tuwa ang puso ni Daniel Sharp. Oo, ecstasy. Wala nang mas nagpapasaya sa iyo kaysa sa paninindigan ng isang taong gusto mo. Ipinagmamalaki ni Tsurugi na siya ay maganda. Sinabi niya talaga kung ano ang nasa puso niya habang siya ay natutulog. Kung hindi dahil sa nagkukunwaring tulog pa siya, napatalon si Daniel Sharp at kinikilig na nanginginig ang mga kamao. Pero ngayon, bigla na lang siyang nagpipigil. Habang nagpipigil, inaabangan din niya ang susunod na sinabi ni Tsurugi. Sa oras na ito, ang mga mata ni Tsurugi ay bumaba ang tingin, dahil si Daniel Sharp ay nakatulog sa kanyang tagiliran, kaya ang ilan sa kanyang mga posisyon ay mas napipisil, na nakakasilaw. Huminga ng malalim si Tsurugi at tila medyo kinakabahan. Sinabi niya sa kanyang sarili. Mayroon kang magandang mukha at magandang figure, at lahat kayo ay natutulog sa iisang kama, kung may kinalaman ako sa inyo. Hindi ba't napakahayop kung mayroon kang mabagsik na puso? Ipinikit ni Daniel Sharp ang kanyang mga mata at sumagot sa kanyang puso. Walang hayop, walang hayop. Hindi ko inaasahan sa pagkakataong ito, biglang sinabi ni Tsurugi. Kung wala kang gagawin, hindi ba ito mas mabuti kaysa sa mga hayop? Sa pagitan ng mga beast at beast, pinipili pa rin ni Tsurugi ang mga beast. Medyo nababalisa si Daniel Sharp sa kanyang puso. Ngunit hindi siya makakagawa ng mga desisyon bilang kapalit ni Tsurugi ngayon, sa sobrang pagkabalisa na ang kanyang mga palad ay nabasag pa sa pawis. Daniel, biglang nagsalita si Tsurugi sa oras na ito, at ang kanyang tono ay mas seryoso. Nang marinig na biglang nagbago ang tono ni Tsurugi, nakaramdam ng kaunting kaba si Daniel Sharp sa kanyang puso. Ang kanyang makulay at kaakit-akit na pag-iisip ay bumalik din, at nakinig siyang mabuti sa susunod na sinabi ni Tsurugi. Talagang passive ako minsan, at nagpapanggap akong hindi alam ang tungkol sa maraming bagay, ngunit mayroon talaga akong passive na dahilan. Napabuntong hininga si Tsurugi. Natatakot akong masaktan ng sinuman, ngunit sa huli, parang nasasaktan ang lahat. Sumikip ang puso ni Daniel Sharp. Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy si Tsurugi. Siyempre. Alam ko rin na kung gusto kong ituloy ka ng buong lakas. Tiyak na papayag ka. Ito ay isang bagay na kainggitan ng maraming lalaki, ngunit hindi ko ito magagawa. Ngayon, hindi ako makapagkusa na habulin ka, at hindi ko rin alam kung magiging magkaibigan tayo in the future.
At sa sandaling ito, sa wakas ay hindi na nakayanan ni Daniel Sharp at binuksan ang kanyang mga mata. Kabanata 2453. Ang babaeng ito ay nakasalalay lamang sa kanyang kagustuhan. Nang imulat ni Daniel Sharp ang kanyang mga mata ng ganito, natigilan si Tsurugi. Anong biro mo, nagigising ka kapag nahihirapan kang maging halimaw o hindi? Walang ganoon. Agad na naging napakahirap ang ekspresyon ni Tsurugi. Puyat ka ba sa lahat ng oras, o kakagising mo lang? Hindi nagsalita si Daniel Sharp, tinignan lang siya ng seryoso. Sa totoo lang, nasabi na ng malinaw niyang mga mata ang lahat, wala man lang antok sa kanyang mga mata. Napalunok si Tsurugi ng isang subo ng laway nang hindi mapigilan. Sa totoo lang. Ngayon lang niya nasabi ang ganoong bagay. Kung noon pa man, ang lalaking ito ay kailangang magpanggap na muli niyang nakita ang kabutihang loob ni Daniel Sharp. Hindi ko maintindihan. Ang malalaking mata ni Daniel Sharp ay parang may water mist na tumataas, syempre, water mist lang, at hindi naging ulan ang ambon. Narinig ko, sabi ni Daniel Sharp, hayop ka. Isang hayop? Biglang hindi alam ni Tsurugi kung tatawa o iiyak. Ako. Kung alam ko ito ng mas maaga, mas mabuting maging isang hayop. May problema ka, alam ko. Ang kamay ni Daniel Sharp ay nasa dibdib pa rin ni Tsurugi, ngunit pagkatapos, bigla niyang iniba ang paksa. Pero, dapat ay masyadong ipinagmamalaki mo ang iyong sarili, di ba? Mukhang hinahabol ba ng babaeng ito ang isang bastard na katulad mo? Nahihirapang sinabi ni Tsurugi. Mukhang hindi talaga. Actually, nagdagdag agad siya ng sentence sa puso niya, it's not against your will. So, if you think I have a crush on you, that's probably overtaking it. Sabi ni Daniel Sharp. Alam ni Tsurugi na ang kabilang partido ay matigas din ang ulo, ngunit nagsimula siyang mag-relax sa oras na ito. Talaga, dahil sinabi mo ito, kailangan kong pagdudahan ang aking kagandahan. Tiba yung tipong hinahabol ng mga babae kahit saan ka magpunta. Nang makita ang narcissistic na hitsura ni Tsurugi, ngumuso si Daniel Sharp, at pagkatapos ay biglang ngumiti. Ang kaakit-akit na kapaligiran kanina ay sinundan ng tawa nito, napalitan ng ibang itsura. Napangiti siya at sinabing, ginipin kitang matulog ng ganito buong gabi, ano ang pakiramdam? Bullshit, maririnig mo ang nararamdaman ko. Walang kahihiyang sinabi ni Tsurugi, nga pala, pinuri pa ba kita sa iyong magandang hitsura? Hindi ko narinig ang dalawang pangungusap na ito, bakit hindi mo muling purihin? Sabi ni Daniel Sharp. Mas walang hiya ka kaysa sa akin. Galit na sinulyapan siya ni Tsurugi. Hanggang kailan mo ako hahawakan ng ganito? Nakabili ka talaga. Bahagyang ngumiti si Daniel Sharp, hindi lang bumitaw, kundi niyakap pa na mas mahigpit si Tsurugi. Ang ganitong uri ng intimate contact ay maaaring hindi kayang tiisin ng sinuman, kaya, ang katawan ni Tsurugi ay agad na naging mas tensyonado. Anong kalokohan ang sinusubukan mong gawin? Banshee, walang pagpipilian si Tsurugi kundi ang hayaan ng iba na maging walang kabuluhan. Napabuntong hininga si Daniel Sharp sa tainga ni Tsurugi. Kung ibibigay kita sa lugar ngayon, hindi ko alam kung ano ang gagawin mo. Hindi ka ba lalaban? Si Tsurugi ay ganap na nawala ang inisyatiba. Idinagdag ni Daniel Sharp. Sa totoo lang, bagaman hindi ka maaaring magkusa, ngunit kaya ko, ang babaeng ito ay ang hari ng mga Diyos, ang pinakamatandang ginang ng palasyo, wala ka bang karapatang magkagusto sa isang lalaki? Nang marinig ito, nanigas si Tsurugi. Confession ba ito? Matapos manahimik ng 10 segundo. Sinabi niya, tingnan mo. Ikaw, nagmamatigas ka na naman ngayon, at ngayon mo lang nabunyag ang tunay mong kulay. Totoo pa rin ang sinabi ko, at napakalakas pa rin ang charm ko. Nagpapanggap ka bang relax? Patuloy ni Daniel Sharp sa tenga ni Tsurugi. Daniel, tumigil sa pagbibiro si Tsurugi, ngunit naglagay ng seryosong tono. May karapatan kang magkagusto sa mga tao, ngunit kung ako ang taong iyon, maaaring walang bunga ang relasyong ito. Hindi tanga si Tsurugi, halatang nagbago ang damdamin ni Daniel Sharp sa kanya nitong mga nakaraang araw, at hindi na ito pagkakaibigan ng magkakaibigan. At Tsurugi, kapag nangyari ang ganitong uri ng bagay, gustong ilibing ni Xiao Xiao ang kanyang ulo sa hukay ng buhangin, na parang ostrich, nagtatago at naghihintay na dumaan ang bagyo. Siyempre, ang huling resulta ay karaniwang pareho. Higit sa lahat, ang kanyang ostrich ay tinangay ng bagyo.
At pagkatapos ay tinanggal ang mga balahibo nito sa pamamagitan ng bugzo ng hangin, at tumayo na nanginginig sa hangin, hindi nakahiga sa kama. At sa pagkakataong ito, nilayo ni Tsurugi na linawin kay Daniel Sharp na kung hindi niya ito gagawin, maaaring mas lalo pang mahulog ang kabilang partido. Kapag ang relasyon ay umabot sa isang tiyak na antas, maaaring hindi niya maalis ang kanyang sarili sa kanyang buhay. Pagkatapos ay pag-uusapan natin ang tungkol sa pag-alis, ang trauma na dulot ay hindi maisip. Dahil sa pagsasaalang-alang na ito, nagpasya si Tsurugi na puwersahang salakayin at sakalin ang mga bagay na hindi pa nangyayari sa duyan. Makinig pagkatapos marinig ang mga salita ni Tsurugi. Ang mga mata ni Daniel Sharp ay muling nagkaroon ng ambon na tumataas, ngunit sa pagkakataong ito, kasama ang ambon ng tubig, may bakas ng layuning makipaglaban. Ang layunin ng pakikipaglaban na ito ay halata. Malinaw na nakikita ito ni Tsurugi, kaya medyo nagulat din siya. Anong uri ng fighting spirit ang umusbong sa panahong ito? Ayaw mong magpatalo sa sarili mo, di ba? Sa pag-iisip nito, lalong humigpit ang mga kalamnan ni Tsurugi. Oo naman, sa susunod na segundo, tumalikod si Daniel Sharp at sumakay sa Tsurugi. Pupunta ako. Anong ginagawa mo? Si Tsurugi ay likas na iniunat ang kanyang kamay, sinusubukang hadlangan ang kanyang dibdib. Gayunpaman, bago niya magawa ang hakbang na ito, nakahiga na si Daniel Sharp sa kanyang dibdib, nakatitig sa mga mata ni Tsurugi at sinabing, Apollo, alam mo ba kung para saan ako kinukuha? Hindi alam ni Tsurugi kung ano ang punto ni Daniel Sharp, nahihirapan siyang sinabi. Nasaktan ka ba sa mga salitang iyon na sinabi ko? Sino ka sa tingin mo? Gusto mo ba akong saktan? 2 beses na tumikim si Daniel Sharp. Ako ang anak na babae ni Zeus, ang pinakamatandang babae ng palasyo ng Diyos Hari, ginagawa ko ang mga bagay ayon sa gusto ko, lagi kong huwag isipin ang mga kahihinatnan. Ito ay tungkol sa kagustuhan. Huwag kailanman isaalang-alang ang mga kahihinatnan. Matapos marinig ito, hindi napigilan ni Tsurugi na makaramdam ng inis. Siyempre, hindi niya masabi kung ang pakiramdam na ito ng inis ay dulot ng mga salita ng kabilang partido o ng presyon ng airbag. Ano ang gusto mong gawin? Hindi maiwasang magtanong ni Tsurugi. Napakasimple nito. Tiningnan ni Daniel Sharp ang mukha ni Tsurugi. Mula pagkabata hanggang sa pagtanda, lagi kong gustong makuha ang gusto ko. Matapos pakinggan ang mga salita ni Danny with her Sharp, halos hindi lumaki ang mga mag-aaral ni Tsurugi. Ito ba ang ritmo para makapagsimula? Ahem, makinig ka sa akin, sabi ni Tsurugi. Gayunpaman, bago niya natapos ang kanyang mga salita, natatakpan ng mahabang blonde na buhok ni Daniel Sharp ang kanyang mukha. Sunod, walang masabi si Tsurugi. Dahil hindi mo magawa ang inisyatiba, hayaan mo akong magkusa. Ang temperatura sa silid ay nagsimulang tumaas ng paunti-unti. Isang mahabang halik. Si Daniel Sharp ay talagang impulsive, at ito rin ay isang pagpipilian kapag mainit ang kanyang ulo. Tiyak na may tulad na isang mapagkompetensyang karakter sa ibaba, Daniel Sharp ay maaga o huli. Gayunpaman, dahil wala siyang karanasan sa usapin ng lalaki at babae, pagkatapos ng mahabang halikan, hingal na hingal si Miss Daniel at hindi alam ang gagawin. Bagamat nakita ko na ang susunod na proseso sa pelikula noon, ito ay naiiba sa pagsasanay nito sa aking sarili. Tinasabing ito ay likas na hilig ng tao, at posible itong matutunan ng hindi ito natututo. Gayunpaman, sa isang kritikal na sandali, ang likas na ugali ay maaaring hindi rin epektibo. Hindi alam ni Daniel Sharp kung saan ipagpapatuloy ang pag-atake sa Tsurugi, at kung gusto niyang asahan na magiging mas aktibo si Tsurugi, mas imposible ito. Akala niya noon ay napakatalino niya, pero pakiramdam niya ngayon ay mamamatay na siya. Bakit hindi siya naliliwanagan sa kritikal na sandali? Tulad ng alam ng lahat, nahihirapan din si Tsurugi. Si Daniel Sharp ay isang top-notch beauty na sinasabing nasa nangungunang 3 sa madilim na mundo. Sino ang makakaharap sa napakagandang babae? Kahit na ayaw niyang magkusa sa psychologically, hindi niya maiwasang magbigay ng ilang reaksyon physically. Kung magpapatuloy ito ng ilang minuto pa, maaaring sumabog ang enerhiya sa katawan ni Tsurugi. Magkaharap ang 4 na mata. Sa oras na ito, ang hangin sa silid ay tila nagyelo, at ito ay parin. Isang bakas ng agos ang nagpapalitan sa mga mata ng dalawa, at habang tumatagal, palaki ng palaki ang daloy ng agos na ito.
Lalong bumilis ang paghinga ni Daniel Sharp, at lalong tumindi ang pag-alunalo ng kanyang dibdib. Malinaw na naramdaman ni Surui ang kapaligiran na malapit ng masira. Tinubukan niyang tumahimik at nahihirapang sinabi, "Ano ang susunod nating gagawin?" Kung ito ay normal para sa isang lalaki, ang ganoong tanong ay hindi dapat itanong sa oras na ito, ngunit si Surui ay nahihirapan pa rin. Huminga ng malalim si Daniel Sharp, pagkatapos ay biglang yamakap ang kanyang mga kamay sa pisngi ni Surui, at sinabing, "Mukhang matutulog na ang babaeng ito sa iyo ngayon." Nahihirapang nagtanong si Surui, "Pupunta ka ba?" Lalong namula ang magandang mukha ni Daniel Sharp, hindi niya sinasadyang sumagot. "Oo, ate, kung gayon, maghihintay ba ang babaeng ito ng matagal?" Mukha siyang hooligan, ngunit sa kritikal na sandali, ang mukha ng panganay na babae ay masyadong payat para mamatay. "Baka hindi pa ako handa." Biglang umupo si Daniel Sharp sa dibdib ni Surui. Mukhang natarante siya sa paggalaw na ito. Mukhang hindi pa talaga ito handa, kung hindi, maaaring maayos ang lahat. Hindi ito maiipit sa kritikal na sandali. Tinupi niya ang magulo niyang blonde na buhok at sinabing, "Sino ang nakakaalam kung ano ang nangyari ngayon?" Kinuha ni Surui ang mga salita ng hindi inaasahan. "Alam ko. Nakalimutan mo." Nakaramdam ng hiya si Daniel Sharp. Umagalpak ng tawa si Surui, ang lalaking ito sa wakas ay naging mas relaxed, ngunit ang pagtawa na ito ay nagpabaliw kay Daniel Sharp. Ang biglaang pagsuko ni Daniel Sharp sa isang kritikal na sandali ay hindi lumampas sa inaasahan ni Surui. Hindi lahat ng emosyon ay kailangang magtapos sa isang hubad-hubad pagkikita, at hindi mali ang kanyang pagtatasa sa sarili hindi pa siya handa. Ang parehong ay totoo para sa Surui. Siyempre, halos hindi na niya kailangan ng anumang paghahanda bilang isang binata, isang lalaking laging nauurong ay walang dignidad sa kama. Maya-maya lang ay tumunog ang cellphone ni Daniel Sharp. Tinulyapan ni Surui ang screen ng telepono at sinabing may mapait na ngiti. "Talagang marunong kang pumili ng oras mo." Natural na si Grace ang tumawag. Kabanata 2454. Unfriendly meet. Tumawag si Grace, natural dahil sa party. "Oh, I'm calling you at this point, hindi ba kita inistorbo?" Nakangiting sabi ni Grace, na may bahid ng panunukso sa kanyang mga salita. Siya at si Daniel Sharp ay hindi nagkita sa loob ng maraming taon. Ngunit pagkatapos ng pagkikita, walang pakiramdam ng alienation, at ang lahat ng ito ay nagmumula sa paraan ng paghawak ni Grace sa mga bagay-bagay. Tumingin si Daniel Sharp kay Surui, nakalahating nakahiga sa kama. Medyo nananaginip ang mahabang halik kanina na para bang hindi nangyari sa totoong buhay. "Aha, hinihingal ka ba?" Tumawa si Grace bago pa makasagot si Daniel Sharp. Namula agad ang magandang mukha ng huli. "Oo, hindi ba normal na gawin ang mag-boyfriend at girlfriend?" Christis narinig agad ng matandang driver na nagmatigas si Daniel Sharp, ngunit hindi niya ito inilantad, bagkus ay bahagyang ngumiti at sinabing, "Nasa baba na ang sasakyan, pwede ka na lang bumaba. Siyempre, kung gusto mo kung magmadali ka at subukan mo ulit, wala akong pakialam na maghintay ng kaunti ang driver." "Bastos ka, ano ang iniisip mo?" Pinaba ni Daniel Sharp na namumula ang mukha, telepono. Tinapik niya ang hita ni Surui. "Kung hindi ka bumangon, ano pa ang hinihintay mo? Kung hindi ka bumangon, ibibigay ka sa akin ng nanay ko." Umalis ang mood sa kama at nagmamadaling pumasok sa banyo. Sa pagtingin sa pagtakas ni Surui, tinakpan ni Daniel Sharp ang kanyang bibig, pinipigilan ang kanyang pagtawa, nanginginig ang kanyang buong katawan. Pagkalipas ng 2 minuto, tumigil si Daniel Sharp sa pagngiti at ngumuso. "Okay, sa pagkakataong ito ay may paraan para pigilan ka." Mayroong isang paraan, ngunit lamang, kung ang pamamaraang ito ay ibinigay ni Surui, tila medyo malaki ang sakripisyo. Pagkarating nilang dalawa sa party hotel sakay ng kotse, nag-alinlangan si Surui nang ipasok niya ang kahon. "Sasama ako sa iyo mamaya, at mauuna ako sa hapunan. Lumabas ka at hintayin kita sa pinto." Natakot si Daniel Sharp na hindi komportable si Surui na makakita ng mga estranghero, kaya nagkusa siyang hawakan ang braso nito. "Sa akin dito, ano ang kinatatakutan mo?" Bahagyang ngumiti si Surui, ngunit hindi na nagsalita pa. Sa totoo lang, natatakot siya na baka hindi komportable ang mga kaklase ni Daniel Sharp. Kung tutuusin, kapag estranghero siya, maaaring hindi natutuwa ang mga kaklase na iyon.
Ngunit hinayla ni Daniel Sharp si Surui sa silid ng hindi sinasadya, at ang pagpapalagayang loob ay naiinggit sa iba. Ang kanilang pagdating ay nagdulot ng panibagong hiyawan. Ang kaibahan sa kagabi ay karamihan sa mga sumisigaw sa pagkakataong ito ay boses lalaki. Ang mga itsura ni Daniel ang hot pursuit ng mga batang ito noong college days. Tayang naman ang Diyosa kaya hindi na niya ito binigyan ng pagkakataon. Kagabi, malamang nabalitaan ng tatlong lalaki na pupunta si Daniel Sharp sa United States. Tuwang-tuwa sila kaya kumatok sila sa pinto ng Diyosa sa ilalim ng impluwensya ng alak. Karamihan sa mga kaklase sa isang klase ay naroon, isa-isa silang niyakap ni Daniel Sharp, at si Surui ay matalinong tumabi sa oras na ito. Pero nang makita ni Daniel Sharp ang tatlong lalaking kumatok sa kanya kagabi ay nagtaas siya ng kilay saka nagkunwaring walang alam at niyakap ang mga ito. "I feel so blessed to be able to hug the goddess," sabi ng isa sa mga short guys. Malinaw na nakita ni Surui na nang yakapin ng lalaking ito si Daniel Sharp, naglagay siya ng maraming lakas sa kanyang mga kamay. Bahagyang ngumiti si Daniel Sharp. "Victor, ilang taon na kitang hindi nakikita, hindi ka pa rin gaanong lumaki." Walang magawang ibinuka ni Victor ang kanyang mga kamay, na makahulugang mansa ng mga lalaki ay hindi lamang tumitingin sa kanilang mga ulo. "Halika. Maaari mo lamang gamitin ang pangungusap na ito upang makahanap ng tiwala sa iyong sarili. At iningatan mo ang pangungusap na ito sa iyong mga labi noong ikaw ay nasa paaralan." Walang awa na sabi ni Daniel Sharp. Malinaw na wala siyang gaanong pagmamahal para sa maikling Victor na ito, at ang komunikasyon sa oras na ito ay karaniwang out of courtesy. "Daniel, ilang taon ka nang hindi nagkita. Kumanda ka na naman, at mas perpekto pa ang figure mo." Pagkayakap kay Daniel Sharp, lasing na sabi ng dalawang lalaking kaklase ng chapter habang hinihimas ang dibdib. "Loktos, napakawalandiya mo pa rin." Ngumiti si Daniel at sinipa ang isa't isa. Kumatok din ang lalaking ito kagabi. Tumingin si Surui sa kanila at hindi nagsalita, ngunit tumayo sa sulok na sili ay naglabas ng stool at umupo. Sa pagkakataong ito, muling pumasok sa kanyang paningin ang nakabalabal na damit. Dumating si Grace, at pinili niyang manatili muli sa so. Umupo si Rui sa tabi niya. Kasunod ng tingin ni Surui, maagap na sinabi ni Grace, ang lalaking yamakap kay Daniel ay tinatawag na Deacon, at hinabol niya siya noon. Tinulyapan ni Surui si Grace. Kagabi, itong Deacon, Lux, at Victor ay sabay na kumakatok sa pinto, ngunit hindi namin ito binuksan. Nang marinig ito, sinapo ni Grace ang kanyang mga templo ng masakit ang ulo, "Damn it, baka may babaeng kaklase na nagel-leak ng address mo." Tumingin si Surui sa tatlo. Buti na lang at hindi nakatira si Daniel dito mag-isa, kung hindi, delikado kayong tatlong lalaki na kaklase. Nahinto sandali, idinagdag niya. "Palagi kong nararamdaman na hindi sila mabuting tao. Huwag kang mag-alala, hindi nila makukuha ang Daniel mo, napakaraming taon na," nakangiting sabi ni Grace. Tumango si Surui at hindi na nagsalita ng marami, ngunit ang mga walang kwentang ekspresyon sa mga kilay ni Victor at ng iba pa ay medyo naging maingat si Surui. "Halata naman na may pakialam ka pa rin kay Daniel," sabi ni Grace. "Hindi ko lang alam ang dahilan kung bakit hindi mo nalampasan ang huling sagabal." Sa harap ng mga ganitong paggalugad na tanong, direktang ayaw sumagot ni Surui. Masyadong tuso ang babaeng ito, hanggang sa kailangang mag-ingat si Surui. Ayaw talagang makipag-usap ni Surui sa ngayon hanggat hindi niya nalalaman ang mga detalye ng kabilang partido. Kung gaano siya kausap, lalo siyang tumagas. Sa oras na ito, nakilala na ni Daniel Sharp ang lahat ng kanyang mga kaklase. Nalaman niyang wala si Surui, at agad na nag-alala na hindi siya maiiwan, kaya naglakad siya palapit sa kanya. "Huwag kang mag-alala sa boyfriend mo, lagi kitang kasama." Ngumiti si Grace at hinawakan ang braso ni Surui. "Gusto mo bang magpasalamat ako?" sabi ni Daniel Sharp, "Huwag mong agawin sa akin ang boyfriend ko." Habang nagsasalita siya, hinawakan niya ang kabilang braso ni Surui. Tina Grace at Daniel Sharp ang kambal dito. Magkasabay na nakasandal ang dalawang bulaklak sa isang lalaki kaya naman itong lalaking ito agad ang pinagtutuunan ng pansin. Pero napaka-agresibo ni Grace. Halos ihilig niya ang kanyang ulo sa balikat ni Surui. Sa paghusga sa poster na ito, talagang hindi niya matukoy kung sino si Surui, kasintahan. Lumapit si Victor dala ang tatlong nakalawit na red wine glass.
Ngumiti siya at sinulyapan si Surui, at sinabing, mukhang nakakainggit talaga ang kaibigang ito. Bahagyang ngumiti si Liz. Victor, ito ang kasintahan ni Daniel, si Surui. Aha, Chinese. Napatingin si Victor kay Surui, hindi ko inaasahan na kakaiba talaga ang lasa ni Daniel. Kakaiba ang lasa. Aling aspeto ang natatangi. Mukhang tanga talaga ito, at mukhang wala siyang respeto kay Surui. Napakasama talaga ng ngiti na iyon kung paano mo tingnan. Ubo, hindi mo ba sinasabi na ang mga Asyano ay hindi magaling sa anumang bagay? Ahaha. Sabay na nagtawanan silang tatlo, at ang Deacon na iyon ang pinaka-exaggerated, at lumabas ang mga luha ng tawa. Gayunpaman, sa harap ng gayong bulgar na biro, mukha ni Daniel Sharp ngunit ito ay nagyelo na. Victor, ilang taon na kayong hindi nagkita, wala pa rin kayong progress. Malamig na sabi ni Daniel Sharp. Itabi mo sa akin ang tawa mo. Walang sinabi si Surui. Masyadong unprofessional ang provocation method ng tatlong lalaking ito at hindi man lang nagpukaw ng interes sa kanya. Gamitin ang paraang ito para pagtawanan ng iba ay talagang masyadong mababa ang antas. Kahit na hindi sila ipakilala ni Grace, makikita sa isang sulyap ni Surui na ang tatlong ito ay talagang mga hamak, at sila ang pinakabastos. Mukhang may mga masasamang tao sa lahat ng dako. Pagkatapos ay sumulyap si Deacon sa pondiya ni Surui. Paano kung sabay tayong pumunta sa banyo? Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang nagpakita ng matingkad na ngiti si Surui. Okay, sabay na tayo. Mukhang hindi pa ganap nagising ang tatlo sa hangover. Nagkatinginan sila at nagtawanan. Parang napaka-confident ng boyfriend ni Daniel. No wonder lalong gumaganda ang Diyosa. Mabuting pakainin ng mga inchik. Inchik. Sa oras na ito, ang paggamit ng tatlong salitang ito upang palitan ang pangalan ni Surui ay walang alinlangan na puno ng paghamak. Gumamit ng higit pa upang maging tumpak, ang pagganap ng mga taong ito ay diskriminasyon. Napakalamig ng mga mata ni Daniel Sharp na tatayo na sana siya, ngunit hinawakan ni Surui ang kamay niya. Kaka-rating ko lang. Tinapik-tapik niya si Daniel Sharp, saka binigyan ng isa ng nakakapanatag na tingin. Tumayo si Surui nang nakangiti, pupunta ako sa banyo ngayon, huwag kang maglakas loob. Pagkatapos niyang magsalita ay nagkusa siyang maglakad palabas. Tiningnan ni Gray si Victor at ang iba pa ng pagalit. Huwag kang duwag. Hehe, huwag kang mag-alala, dalawang Diyosa, ipapahiya ko siya. Ininom ni Victor ang red wine sa baso, at pagkatapos ay itinuro ang kanyang pantalon. Ang ilang mga lalaki ay hindi matangkad, ngunit kung minsan sila ay talagang gumagana. Halos walang pakundangang suntukin siya ni Daniel Sharp. Habang pinagmamasdan ng tatlong lalaki na lumabas ng kwarto, sinabi ni Grace. Sa totoo lang, hindi mo kailangang mag-alala, siguradong malulutas ng boyfriend mo ang problema. Victor et al. Sobra, bisita si Surui. Pero sila, naawa si Daniel Sharp, dinala si Surui sa class reunion, pero napahiya siya. Huwag isip, sa palagay ko ay hindi ito sineseryoso ni Surui. Napangiti si Grace. Sa lahat ng nararapat na paggalang, talagang binibigyan ng kasiguruhan ng iyong kasintahan ang mga tao. Sana pigilan ni Victor at ng iba ang sarili nila, kung hindi, magiging bastos talaga ako. Malamig na sabi ni Daniel Sharp. Habang nag-uusap sila, pumasok na si Surui sa banyo. Hindi niya hinubad ang kanyang pantalon, bagkus ay sumandal siya sa bintana at hinintay na makapasok ang tatlo ni Victor. Kabanata 2455. Mangyaring kumain ng mga inihaw na maya. Kung tungkol kay Surui, nakita siyang 10 beses na assholes kaysa kay Victor, kaya ang tatlong taong ito ay natural na wala. Kaya lang, ang mga salita ng mga taong ito ay puno ng diskriminasyon laban sa mga inchik at maging sa mga Asyano, na lubhang hindi komportable kay Surui. Hoy, Chinese, hindi ko inaasahan na matapang ka. Sumenya si Victor, at sinadikin at locks ang pinto ng banyo. Napansin ni Surui na ang kanilang aksyon ay isang anti-lock. Ano sa inyong palagay? Si Surui ay nagpakita ng panunuya. Nakasandal siya sa windowsill, hindi man lang nagpapanik. Nang makita ang kalmadong hitsura ni Surui, hindi naiwasang malungkot si Victor. Sa kanyang opinyon, ang lahi ng dilaw ay dapat na mas mababa sa lahi ng puti. Sa totoo lang, ang ganitong uri ng diskriminasyon sa lahi ay napakakaraniwan, ngunit ito ay labis na masyadong halata tulad ng taong ito.
Diba sabi mo mas magandang magkumpara? Nais ni Victor at ng iba pa na samantalahin ang pagkakataong ito upang makipag-ugnayan kay Daniel Sharp. Kahit na hindi nila makuha ang puso ng Diyosa, gayon pa man ay maaari rin nilang paikliin ang distansya sa pagitan nila. Gayon pa man, nang makita ko ang Diyosa, nagkaroon ako ng masamang ilong, at may isang asyano sa tabi ng Diyosa. The goddess-level figure na ginagamot nila sa loob ng 4 na taon, bakit niya ipinagkatiwala ang sarili niya sa batang ito? Napaka-unbalanced ni Victor at ng iba pa. Lahat sila ay mga dudes na may napakagandang background ng pamilya. Hanggat ipinapakita nila ang kanilang mga pagkakakilanlan sa mga karaniwang araw. Halos palaging nasa posisyon sila upang makahanap ng mga babae. Gayunpaman, hindi nila makuha ang lungsod ng Daniel Sharp. Habang nagsasalita ay hinubad na ni Victor ang kanyang pantalon at hinubad pa ang kanyang short hanggang tuhod. Lagi siyang tinatawanan ng ibang tao dahil sa pagiging pandak niya, pero may dapat siyang ipagmalaki, at least, sa kanyang opinyon, ganoon ang mga bagay-bagay. Gayunpaman, hindi ba ito ay masyadong mababang end upang ipin ang iyong pagpapahalaga sa sarili sa isang bagay na hindi masabi? Tiningnan ni Surui itong si Victor na direktang naghubad ng kanyang pantalon, at hindi maiwasang makaramdam ng kaunting pagkatulala. Sobrang init sa mata. Idiot ba ang lalaking ito? Hindi ba niya alam na sa ganitong estado, talagang vulnerable siya sa pag-atake? Kung sipin siya ni Surui, ang Victor na ito ay mabubugbog lang ng pasibo. Ganun din ang ginawa ni na Rockets at Daken kay Victor, lahat sila ay naghubad ng sinturon at naghubad ng pantalon. Nang makita ito, talagang hindi alam ni Surui kung anong mga salita ang gagamitin para ilarawan ang kanyang kalooban. Bagamat talagang maganda ang kanilang gastos, hindi ito maaaring ilabas anumang oras, hindi ba? Kung gayon, ano ang sistema? Ikaw na, sabi ni Victor, puno ng provokasyon ang mga mata. Humisi si Surui. Hindi ko ugali na habarin ang aking pantalon sa mga lalaki. Nagkatinginan sina Victor at Daken at ang iba pa, at nagsimula silang lahat lol. Huwag siya, sabihin na lang natin kung hindi mo kayang ikumpara. Alam kong ipinanganak kayong mga asyano na may mga kapintasan, ngunit dahil hindi ninyo maihahambing, bakit kayo nagpupunta sa banyo sa sarili ninyong inisyatiba? Ang 3 taong ito ay patuloy na tinutuya si Surui, ngunit hindi alam ni Surui kung paano lalaban. Oo, hindi pa nakakita si Surui ng ganitong madugong kompetisyon. Lahat ay nasa hustong gulang na, okay. Kahit magdamag kang uminom kagabi at hindi pa rin naghihinahon, hindi mo naman dapat hinubad ang iyong pantalon para ikumpara, diba? Sa totoo lang, kung sipin siya ni Surui, matatapos kaagad ang pangungutya, ngunit bigla niyang naramdaman na maaari niyang gawing mas interesante ang bagay na ito. Hindi akalain ni Victor na super expert pala ang nakatayo sa harapan nila. Ang 3 playboy na ito ay madalas na naglalako sa mga nightclub tuwing weekday. At walang pag-aalinlangan sa harap ng mga matatapang na babae, maging ganito ang ugali. Umiling si Surui, mayroon bang lighter ang sinuman sa inyo? Pahiram ng apoy. Tumawa si Victor. Sa kanyang opinyon, ang mga salita ni Surui, walang alinlangan na katumbas ng kusang pag-amin ng pagkatalo. Narinig ko na kayong mga Chinese ay mahilig manigarilyo kapag kinakabahan kayo. Kumuha si Victor ng lighter at ibinato kay Surui. Actually, as long as you can leave Daniel Sharp and apologize for what happened today, then I will let you go back to China smoothly. Kung hindi, gusto mong umalis sa bansang ito, mahirap iyon. Kinuha ni Surui ang lighter. Siya ay nakinig sa mga salita ni Victor ng may labis na interes at hindi maiwasang magtanong. Ang iyong pamilya ba ay may maraming enerhiya sa Estados Unidos? Tapat na para paghigpitin ang pag-alis ko. Hindi naman mahirap higpitin ang iyong pag-alis. Hanggat iniwan mo si Daniel. Kaya kitang padalhan ng grupo ng mga dilag. Si Victor ay nagsimulang pilitin at tuksohin muli, at itinuro niya ang kanyang ibabang bahagi ng tiyan. Nakita mo rin na ang mga lalaki lamang na tulad natin ang makakapagbigay kasiyahan kay Daniel Sharp, kayong mga Oriental, ito ay malayo sa sapat. May napakalinaw na diskriminasyon sa loob at labas ng mga salita. Tinubukan ni Surui ang lighter, at saka ngumiti. Kumain ka na ba ng barbecue? Barbecue. Medyo nalilito ang 3 lalaki sa tapat na nakahubad ng pantalon, anong ginagawa mo sa barbecue sa oras na ito? Sa oras na ito, nanunuya si Surui. Sabi.
Nakakain ka na ba ng mga inihaw na maya? Inihaw na maya. Pagkatapos marinig ito, ang ilang mga tao ay mas nataranta. Sabi ni Tsurugi, at kumuha ng isang pakete ng tissue mula sa kanyang bulsa, sa tatlo. Alam kong hindi ka pa nakakain ng mga inihaw na maya, ngunit malalaman mo kaagad ang lasa. Pinindot ni Tsurugi ang lighter, at agad na sumabog ang apoy, at agad na sinunog ang mga tissue. Blanco ang tanong ni Victor, ano ang gagawin mo? Ngumiti si Tsurugi ng mapanokso, hindi siya umimik, diretso siyang sumagot sa kanyang mga kilos. Sa isang pitik ng kamay, ang tatlong nasusunog na tissue ay talagang lumipad palabas sa isang ikot, bawat isa ay lumilipad sa ibang direksyon. Ang tatlo ni Victor ay hindi pa nakakita ng ganitong uri ng pamamaraan. Bago pa sila makapag-react, lumipad ang tatlong tissue sa kanilang pandiya at nakapasok sa pugad ng ibon. Anong uri ng hidden weapon technique ang ginagamit ni Tsurugi? Kahit nasa ganoong kalapit na distansya, kahit isang tissue ay hindi magbubunga ng anumang mga error. Ang papel na tuwalya ay lubhang nasusunog, at ito ay marahas na nasusunog sa oras na ito. Sa ganoong kataas na temperatura, ito ay nakikipag-ugnayan sa pugad ng ibon sa isang iglap. Tigaw ng tatlo. Pagkatapos, hindi pinansin ng mainit na kamay, diretsyong sinampal niya ito. Ang ganoong temperatura ng apoy, at ang pakikipag-ugnay sa isa sa kanilang matingkad na posisyon, ay parehong masakit. Masakit hanggang kamatayan. Isang amoy ng nasusunog na buhok ang nagsimulang tumago sa banyo. Pagaman ang tissue ay natamba sa lupa sa loob ng 2 o 3 segundo, nagdulot pa rin ito ng matinding sakit sa kanila. Ang pugad ng ibon ay ganap na nasunog. Ang tatlo ni Victor ay wala ng lakas para pakialaman si Tsurugi. Nagmamadali silang pumunta sa harap ng gripo at nagsimulang magbuhos ng tubig sa pandiya. Inihagis ni Tsurugi ang lighter sa mesa ng nakangiti, at nakangiting sinabi, "Salamat, tumingin sa likod at pag-isipan ang iyong sarili, huwag isipin na ang mga incheck ay madaling eyebully." Tapos, umalis na siya. Nakatayo sa koridor, ang amoy ng nasusunog ay hindi na maamoy sa ilong, umiling si Tsurugi. Nararapat, hindi nagabala si Kido na guluhin si Tsurugi, kaya hindi siya haantong sa ganito. Pagbalik ni Tsurugi sa kwarto, naghihintay sina Daniel Sharp at Grace. Nabalisa ang una at mabilis na sinabi, "Paano na? Ayos ka lang ba?" Nakangiti si Tsurugi at umiiling. Tinakpin ni Grace ang kanyang bibig at ngumiti. "Natalo mo sila, Daniel, ang ganda ng boyfriend mo. Huwag ka ngang magsalita ng walang kaparerekon." Sagot ni Daniel Sharp, ngunit malinaw na maganda rin ang kanyang kalooban. "Inimbitahan ko silang kumain ng mga inihaw na maya." Malumanay na sagot ni Tsurugi. Matapos marinig ito, agad na naunawaan ni Grace ang nangyayari. Tumingin siya kay Tsurugi nang hindi makapaniwala, at pagkatapos ay nagsimulang tumawa ng hindi mapigilan. Naintindihan din ni Daniel Sharp, nagyakapan ang 2 babae, nanginginig sa kakatawa. "Sa tingin ko ay makakapaghiganti ako sa lalong madaling panahon," sabi ni Tsurugi. "Miss Grace, maaari mo ba akong tulungang ayusin ang mga kaguluhang ito?" Si Grace ay masayang nakangiti, ngunit nang marinig niya ang mga salita ni Tsurugi, ang kanyang ngiti ay biglang tumigil. "Alam kong lagi kang masigasig," nakangiting sabi ni Tsurugi. Halatang kinukuha niya ang hukbo ni Grace. Tinusubukan na siya ng babaeng ito sa simula pa lang. Bagamat parang wala lang ang mga salitang iyon, hindi. Paano may tatago ang puso ng tukso sa mga mata ng matandang driver na si Tsurugi? Kaya, dumating din si Tsurugi para subukan si Grace minsan. Pagkatapos ng lahat, ang ilang mga tao ni Victor ay dapat na napakalakas ng pamilya, at ito rin ay isang magandang pagpipilian na gamitin si Grace para harangan ito. "Hindi kami pamilyar ni Daniel sa United States. At makikita mo kaming niloloko. Naghihiganti ba ang bata?" Nakita ni Tsurugi na hindi pa sumasagot si Grace, kaya ngumiti siya at sinabing, "Ang iyong katahimikan ay ang default." Umiling si Grace, saka tumawa. Hindi siya direktang nangako kay Tsurugi, ngunit sinabi niya kay Daniel Sharp, "Daniel, ang iyong boyfriend ay talagang kamangha-mangha." Nagkunwaring hindi naiintindihan ni Daniel Sharp. "Ano ang pinagsasabi mo?" Sa sandaling ito, ang pinto ng kahon ay nabuksan, at sina Victor at Deacon ay agresibong tumayo sa pintuan, ang kanilang mga mukha ay puno ng galit. Para naman sa ibang locks, mas malubha itong nasunog. Hindi lamang nawala ang pugad ng ibon, ngunit ang balat ay napaso at paltos.
Ang lalaking ito ay wala sa mood na turuan si Surui ng leksyon, kaya tumakbo siya sa malapit na ospital nang nakakross ang kanyang mga paa. At ngayon sina Victor at Deacon. Basang-basa ng husto ang kanilang pantalon, at nakatayo sila ng bahagyang magkahiwalay ang kanilang mga paa. Malinaw, ang ilan sa kanilang mga posisyon ay medyo hindi komportable. Huminga ng malalim si Surui. Bakit amoy putik? Hindi napigilan ni Daniel Sharp ang matawa. Sa oras na ito, lahat ng mga kaklase ay nakatingin sa lugar na ito. Sa galit na ekspresyon ng mukha ni Victor, alam ng mga taong ito na may mangyayari. Gayunpaman, kakaunti sa kanila ang lumapit. Kung tutuusin, si Victor ang dating may titulong munting bully, at sinabi pa na may background siya sa underworld. Sa ganitong mga kalagayan, sino ang maglalakas loob na magmukhang hindi komportable? Damn! Alam mo ba ang ginawa mo? Umungol si Victor kay Surui. Sa oras na ito, kumunat ang noo ni Grace, humakbang siya pasulong at pumwesto sa pagitan ni Surui at Victor. Ito ay isang party ngayon, Victor, maaari mo bang pangalagaan ang pangkalahatang sitwasyon? Alagaan ang pangkalahatang sitwasyon. Umungol si Victor kay Grace. Sinasabi ko sa iyo, Grace, huwag mong pakialaman ang hindi mo dapat pakialam, kung hindi, itatapon kita. Nang matapos siyang magsalita, naramdaman ni Victor ang isang malaking puwersa na tumama sa kanya, gumaan ang kanyang katawan, at hindi sinasadyang lumipad palabas ng bintana.